Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin paano mag-code ng do while at saan natin siya pwedeng gamitin. Okay? So, bago natin simulan, bago natin na-open yung ating code editor, tanongin muna natin sarili natin, ano bang pinagkaiba ni do while sa ibang loops? Okay? Kagaya ni for loop and while loop. So, ang pinagkaiba niya is si while loop at saka si for loop, kung mapapansin niyo, yung condition niya is nasa unahan. Si do while iba, yung condition niya nasa dulo. Mauuna yung curly braces bago siya mag-check ng condition. Hindi kagaya kay while at saka kay for loop na mag-check muna ng condition bago siya mag-run ng curly braces. So, paano ba yan? Sige, para ma-demo ko ng malinaw sa inyo, open na natin yung ating code editor. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So, ganun pa rin guys, dahil C++ yan, hashtag include na naman tayo dyan. Using namespace, std, and then integer main, parenthesis, then curly braces, tapos lagay tayo ng return 0. So, ngayon, dito tayo magko-code. And as usual guys, bago natin simulan yung pagko-code, nagde-declare muna tayo ng variable. So, sabihin natin, magde-declare ako ng variable dito, integer, ang pangalan is n, hindi ako maglalagay ng value. So, bakit hindi ako maglalagay ng value? Kasi gusto kong gumamit ng user input. So, ngayon na na-declare na natin yung variable, what's next? Paano ba simulan yung do while? Siyempre, dahil do while yan guys, so magsisimula yan sa do. Diba? Tapos, yung sinabi ko sa inyo kanina, mauuna yung curly braces. Pagkatapos niyang do na yan, nandyan yung code na magra-run, muna, saka ngayon natin i-mention yung while, yung condition. Ganyan siya, pabaliktad. So, paano ko i-demo sa inyo itong do? So, sige, gawan natin ng program. Sabihin natin, mauuna munang mag-run. I-display muna ako, character out, tapos lagay natin sa character out, type 1 to exit, and then colon, space. Tapos, end of the statement. Okay? So, unang mangyayari, pag nirun natin to, is magkakaroon ng character out. May magdi-display na prompt, oy, type 1 daw para maka-exit. Tapos, syempre, dahil nanghihingi tayo ng input kay user, type natin yung character in. Pag nag-character in na si user, tapos tinype niya yung 1, saan yan masisave? Dito sa ating variable na n. So, lagay mo yung n dyan. So, yung character in niya masisave sa n. Ngayon, anong next? So, magka-character out ulit ako. So, dito sa next character out ko, ipapakita ko kay user kung ano yung in-enter niya. Sabihin natin, lagay tayo dito ng string, you have entered, tapos space, and then, paano natin malalaman kung ano yung in-enter niya or in-input niya? I-display natin yung variable n, kung saan na-save yung user input. Tapos, end of the statement. So guys, ganito yan. Iraran ko to. Tapos, may magpiprint, may magdi-display, character out. Type 1 to exit. So, dahil nanghingi tayong user input, inode natin yung character in. Masasave yung input niya sa variable n. Ngayon, parang as confirmation, ika-character out ulit natin. You have entered yung variable n. Kung ano yung number na in-enter niya. After that, saka pa natin i-check yung condition, di ba? So, baliktad siya, hindi siya kagaya ng while loop tsaka for loop. So, anong condition yung gagawin natin? Eh di yung sinabi natin kanina. Kailangan, pag nag-type siya ng 1, makaka-exit na siya dun sa program. So, paano yung condition na yun? So, i-mention natin yung variable kung saan masasave yung ita-type niya. Variable n. Tapos, lalagyan natin na hanggat si variable n is not equal. Ito yung operator ng not equal. Hanggat si variable n ay hindi equal sa 1, true yung condition. Sabihin, maglulup yan na maglulup, ulit-ulit yan, hindi ka makakaalis dyan. So, para mag-false yung n or yung condition, kailangan si variable n dapat equal siya sa 1. Sabihin, false na yung condition natin. Saka lang siya mag-i-stop. Okay? And then, end of the statement. Ang weird, di ba? End na natin yung statement dito. Pero hindi pa dyan matatapos. Magka-character out pa ako. Kapag ka nag-enter na ako ng tamang sagot, sabihin magpa-false na yung condition, magte-terminate na yung code. Gusto ko merong magpiprint. Sabihin natin, bye. Saka ngayon, end line. So, ganito yung mangyayari. Okay? Kapag ka nag-enter na siya ng tamang sagot, magpa-false na yung condition, saka ngayon yung last na ipiprint niya is bye. So, i-run nga natin. So, pag ni-run ko yan, guys, ito yung makukuha natin. So, nakita ninyo guys, nag-display na yung ating prompt. Type 1 to exit. Paano kung nag-enter ako ng 0? Tapos, in-enter ko. Diba? You have entered 0. So, teka, magkadikit. End line natin to. Sakit sa mata. ulit tayo. Okay, ito. Type 1 to exit. Tapos, in-enter ko 0. Diba? Nag-loop lang siya. You have entered 0. Sabi sa'yo, type 1 to exit eh. Nag-enter ako ng 2. You have entered 2. Type 1 to exit. Paano kung tinama ako na yung sagot? 1 na yung in-enter ko. So, mangyayari, mag-loop siya. Tapos, pag loop niya, ipapakita niya kung ano yung in-enter ko. Saka siya mag-determinate. Tapos, saka siya mag-print ng bye. So, enter ko na yung 1. Ayan. You have entered, diba? So, bahala kayo sa spelling. Entered 1, tapos, bye. Okay? So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba.
baba. Okay? So, ganyan ginagamit yung do while. Ngayon guys, dito sa gitna, sabihin natin sa gitna, pwede kayo maglagay ng mga structure like if else, pwede kayo maglagay dyan ng if at saka else na condition. So, parang kagaya lang din ng while loop na ginawa ko na merong if else, di ba? So, ganun din siya. Pwede mo siyang lagyan ng if. Kaso, hindi ko lang maintindihan hindi ko siya masyadong gamit kasi itong do while, okay? Kasi sa while loop tsaka sa for loop, parang okay na ako. So, again guys, thank you so much for watching. See you on my next vlog.